Mga kababayan, mayroon pong nadiskubre ang mga scientist ngayon sa kalawakan na isang napakalakas na puwersa. At ang napakalakas na puwersang ito ay tila ba humihila sa ating mundo. Ang malaking katanungan ngayon, maaapektuhan nga ba tayong mga tao dahil sa puwersang ito? Dapat nga ba natin itong katakutan at dapat nga ba natin itong paghandaan? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Ang bagay na pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay yung tinatawag ng mga scientist na Great Attractor. At tinawag ng mga scientist na Great Attractor ang bagay na ito dahil tila ba lahat ng mga bagay sa observable universe, mapaliit man or mapalaki, ay hinihila nito na para bang siya ay isang napakalaking magnet na ina-attract ang lahat ng mga bagay sa observable universe. Having said that, ibig sabihin, hindi lamang yung ating Earth ang hinihila nito, kundi pati yung ating galaxy kung saan tayo nabibilang, which is the Milky Way Galaxy. At ito pa ang nakakasurpresa. Para mas lalo po nating maintindihan kung gaano ba kadambuhala ang Great Attractor, alamin muna natin ang structure na ito. Tayong mga tao ay nasa loob ng Earth. Ang Earth naman ay nasa loob ng solar system. Ngayon, ito po yung comparison ng Sun at ng Earth. Sobrang liit po ng ating Earth kumpara sa Sun. So, ibig sabihin yan, ang solar system ay malaki na rin. And syempre, ang ating solar system ay nasa loob ng Milky Way Galaxy. Isipin na lang natin na ang Milky Way Galaxy ay pinagsamang napakaraming solar system. So, ibig pong sabihin nito, napakadambuhala na ng ating Milky Way Galaxy. Pero, masyado pa yang maliit kung ikukumpara sa susunod na katapat, which is the cluster. Ang cluster ay grupo ng mga pinagsamang galaxies. At tayo po ay nabibilang sa Virgo cluster, which is binubuo ng around 2,000 galaxies. At kapag pinagsama naman ang mga cluster na yan, mabubuo ang tinatawag na supercluster. At dito po tayo nabibilang na supercluster. At napakaraming supercluster po sa observable universe ang hinihila ng Great Attractor. Ibig sabihin yan, sobrang dambuhala talaga ang bagay na ito. Well, paano nga ba nakakasiguro ang mga scientist na ito ay isang dambuhalang bagay? Alam naman natin na ang ating kalawakan or ang ating universe ay pinapaikot ng puwersa ng gravity. Kapag mas malaki or mas dense ang bagay sa kalawakan, mas mataas ang kanyang gravitational pull. So, ibig sabihin yan, ang mga malalaki at dense na bagay sa kalawakan ay kinokontrol ang mga mas maliit na bagay na nasa paligid nila. Ibig sabihin, na-e-impluwensyahan ito ng kanilang gravity. Halimbawa na lang, ang ating araw. Ang Earth ay na-e-impluwensyahan ng gravity ng araw dahil mas malaki at mas dense ang araw kumpara sa ating mundo. Therefore, tayo ay paikot-ikot lamang dito at tila ba minamagnet ng araw. So dahil ina-attract ng Great Attractor ang mga dambuhalang supercluster, ibig sabihin yan, sobrang dambuhala din talaga etong Great Attractor. At hindi lamang dambuhala, kundi sobrang dense at sobrang lakas ng kanyang gravity. Tol, ang dami mo nang sinasabi dyan ha. Meron akong tanong sa'yo. Oh, ano yun? Ano ang mangyayari sa atin kapag narating na natin yung Great Attractor? Mawawala na ba tayong lahat? At kailan ba natin ito mararating? Magandang katanungan yan, Tol. Siyempre, mas magaling ako sa'yo. Bakit? Gusto mo na bang marating ang Great Attractor? Mauna ka muna. Well, dahil ikaw ang nakaisip ng ideya na yan, ikaw ngayon ang mag-research. Bibigyan pa ako ng trabaho nito. Ikaw na, Tol. May tiwala ako sa'yo. Sige, ako na nga. Ang katotohanan po niyan, mga kababayan, ayon sa medium.com, ang ating Earth, ang ating galaxy, pati tayo o yung mga kapitbahay nating chismosa ay nagta-travel papunta sa Great Attractor sa speed na 1.3 million miles per hour. Wow! Sobrang bilis nun ha, pero hindi natin yan ramdam tulad
ng feelings mo sa kanya, hindi niya ramdam. Corny, di ba? Well, ayon po sa tropa nating si Totito, umaabot raw sa 200 million light years away ang layo ng Great Attractor at ng Milky Way Galaxy kung saan tayo nabibilang. At sa kanyang matinding computation, lumabas na aabutin pa ng 95 billion years bago tuluyang marating ng Earth ang Great Attractor. Imagine, 95 billion years. Sobrang tagal na nun at walang taong makakarating sa ganun katagal. Anyway, kahit na napakalakas ng hila, ng puwersa or ng gravity ng Great Attractor, ay never itong mararating ng kahit anumang galaxy. Parang nakakalito, di ba? So kung papunta tayo sa Great Attractor, bakit hindi natin ito mararating? Dahil meron pang isang katotohanan sa ating universe. Ang ating universe ay constant na nag-e-expand. So ang ibig pong sabihin niyan, kahit na sobrang lakas ng hila ng Great Attractor, mayroon pa rin itong kontrabida. Mayroong kumukontra sa kanya. At yun po ang expansion of the universe. So ang nangyayari po dyan ay parang mayroong tug of war. Hinihila ng Great Attractor ang mga supercluster o yung mga galaxy. Pero mayroon namang humihila pabalik. Yun po yung expansion of the universe. Ang problema sa tug of war na ito, mas lamang ang pwersa ng expansion of the universe. Kaya hindi makarating-rating sa Great Attractor ang mga bagay sa universe dahil mas malakas ang expansion nito. Ang malaking katanungan po ngayon, gaano ba kasigurado ang ating mga tropang scientist na nag-e-expand talaga ang ating universe? Well, ang masisisi natin sa katanungan na yan ay walang iba kundi ang ating tropa na namayapa na. Walang iba kundi si Edwin Hubble. So, noong early 1900s, dahil sa kalikutan ng utak ng taong ito, na-observe niya na mayroong isang galaxy na papalayo ng papalayo ang distansya sa ating mundo. At napansin niya na ang bilis ng paglayo nito ay hindi nagbabago or constant. At kalaunan, sinang-ayunan naman ng ilang mga scientist na tinatawag nilang Hubble constant regarding sa expansion of the universe. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin talaga matukoy-tukoy ng mga scientist at hindi pa rin nila nalalaman kung ano ba talaga ang Great Attractor at bakit napakalakas ng puwersa ng paghila nito. And speaking of comments, shoutout po kay Sir Josel Bainosa na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!